Ito ba ang inaasahan mo? Hindi talaga. Mula 0 hanggang 60 sa loob ng 3.8 segundo. Wow, mas mabagal lang yan ng 0.2 segundo kumpara sa e-ray ko. Talaga? Oo, 687 libra ng torque. Bumili ba tayo ng 700 horsepower na kotse? Sikat ang auction video mo. Gusto makita ng mga tao ang pagbili mo ng unang kotse. Hindi ito ang una mong kotse, pero kahapon nasa auction ako at may nabili akong astig. Hindi ito para sa'yo, pero susurpresahin pa rin kita gamit ito. Pupunta tayo sa auction para makita ang mga astig na kotse at kunin yung kotse na binili ko kahapon. Gusto ko ring makahanap ng masaya at pasok sa budget na wala pang 10,000 dolyar. Sa tingin ko, nakuha ko yon. Pupunta tayo sa auction at mag-e-explore para hanapin ang sasakyan. Nung binili natin ang Wrangler mo, bumili rin ako ng Expedition Max Platinum na nakarap ng kupas na pulang, parang nabilad sa araw. Ibebenta natin ito sa auction next week. Natanggal na ang wrap. Dadali natin dito para i-drop off at kunin ang bagong sasakyan. Kaya ipapasok na natin ang Expedition natin para ma-inspeksyon. Heto ang aking 2019 Expedition Max Platinum. Kung natatandaan mo, lahat ay nakarap ng itim o pula. Yung mga salamin, mga door handle, grill, bubong, gilid, lahat nakarap. Pati itong mga parte, lahat ng maliliit na detalye nakarap ng itim. Kawawa si Nacho. Ilang araw niyang pinaghirapan, buhayin ulit ang sasakyan na ito. Tapos dinala namin ni Logan sa car wash, nilinis pa namin ng kaunti at handa na ito. Binili ko ito ng 16,000 dolyar dahil sobrang pangit niya. Wala talagang ibang nagbibid dito. May wrap pa dito. Pagkatapos kong bayaran si Nacho para sa 3 o 4 na araw na trabaho, di ko na alam ang nagastos ko. Siguro mga 17, 16 at kalahati o 16 at 700. Ang MMR ng kotse na ito, ibig sabihin ay auction value. Kung magkano dapat ang inaasahan mong makuha ay nasa 18 hanggang 19,000 dolyar. Pwede akong kumita basta't ipatanggal kay Nacho ang wrap tapos lilinisin namin ni Logan. Sa susunod na linggo, ipa-auction natin para makita kung kikita. Tingnan mo, akin ang dalawang ito. 360 Modena at halos parehas na Humvee. Grabe, gustong gusto ko talaga ang auction na ito. Huracan, AMG, GT, Bentley, isang BMW 760 Li M package. Dinala ko si Logan sa West Palm Beach para sorpresahin siya sa kotse na binili ko. Hindi yon para sa kanya, kundi para pagtrabahuhan niya. At nagtatrabaho siya sa Flying Wheels. Na yung 16 na siya, magsisimula na kaming gumawa ng maraming video. Bumili rin ako ng kotse na sigurado akong magugustuhan niya at hindi pa namin nagkaroon noon. Gusto ko sana siyang isama para makita ang magagandang kotse dito. Pero di siya pinayagan kasi di pa siya 18. Kailangan niyang maghintay sa labas hanggang madala ko sa kanya ang sorpresa. Ipapakita ko rin sa inyo ang binili namin maya-maya. Pero bago ko gawin yon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang sobrang gusto kong ipakita sa kanya sa auction. Isang G-Wagon at AMG G-Wagon. Grabe, ang ganda nito. Wow, ang lupit. GT3 ba yan? Anong Porsche to? Wow, oo, GT3 nga. Tama ako. Gumagaling na ako dito. Pagkatapos, mas realistic na kotse tulad ng V6 Camaro, 370Z Astig ang Ryker. Lahat mapapansin at maririnig siya dahil sa mga speaker. 6 na speaker, sobra na yata. Uy, tingnan mo ako. May mas bagong Bentley Continental GT at Z06 tayo. Madalas nang ma-auction ang mga Z06 na yon ng mas mababa sa 100,000 dolyar. Pwede kang bumili ng supercar na itsura, performance at tunog sa ilalim ng 100,000 dolyar bilang dealer na yon. Ang galing nun. Isa pang AMG 63, isang Defender, isang Cybertruck, isang R8C7, ang mura na ng mga ito. Mabibili mo na ang mga ito sa 30,000 ngayon at bilang dealer, minsan nasa 20,000 pa. At tuloy-tuloy lang ito. Isa pang C8, isang C8, isang F-Type R Jaguar. Dalawa pang Z06, isang XM, isang Maybach. Paano mo ba ito binibigkas? Maybach. Tapos tingnan mo lahat ng mga Urus. Isang Urus, 2 Euros, 3 Euros, 4 na Urus. Ngayon, ito talaga ang tinitingnan ko kahapon at interesado pa rin ako. 2019 Urus 55,000 milya. Nasa mga 100 at 20,000 na ang mga ito ngayon. At ang astig dito, ang 2019 ay kamukhang-kamukha ng 2026 na yon. Ito ang interesado ako. Tiningnan ko yung Z4 kahapon. Nagbid ako doon. Nagbid ako sa ilang mas murang AMG, ilang Corvette, pati na rin ilang Camaro. Lumipat ako sa Florida na gusto kong pasukin ang mundo ng mga supercar. Pero wala naman talagang pakialam ang mga tao doon. Sa totoo lang, masaya sila pero mahal ayusin, maraming problema, hindi mo alam ang makukuha mo at mahirap ibenta. Ang natutunan ko matapos 1 taon, walang pakialam ang iba. Importante kung anong sasakyan ng ordinaryong tao, kung ano ang kaya mong bilhin, abutin at makaka-relate ka. Mas makaka-relate ka sa mga video ng mag-ama kaysa sa taong may Lamborghini. Hindi yun totoo.
Hindi yun makatotohanan. At hindi rin naman talaga astig yun. Mas astig para sa akin at mas nakaka-relate ang mga tao kapag nag-enjoy ako kasama ang anak ko. Mas nakaka-relate ang mga tao kapag bumibili ako ng mga sasakyang nabibenta sa loob ng isang linggo dahil mas abot kaya ang mga ito. Nandito ako hindi para tumingin ng Aston Martin AMG GT o Porsche, kundi para maghanap ng sasakyang nasa 10,000 na pwede kong ibenta ng 15,000. Yun ang goal ko at tingin ko na achieve ko kahapon. Kailangan ko na lang maghanap ngayon. Ngayon alam kong nasa tamang lugar ako dahil sa auction app ko, pwede kong i-locate o i-geolocate yung sasakyan at makita kung nasaan ito. Nasa tamang area na ako. Natukso ako rito kahapon. LS swap ng 1,900 at 70 suburban dually na ito. Mukhang maayos pero di ko alam presyo. Sabihin nyo magkano para baka bilhin ko sa next video kasi di pa ito nabenta. Magkano kaya itong 1,900 at 70 suburban na LS swap dually? Sabihin niyo please. Yan ang kotse ko. Nakikita ko ito sa harap ng Shelby GT500. Hinihila ko ito kasi kahapon napansin ko mababa ang hangin ng gulong. Hindi ko pa nasasabi sa inyo kung ano ito. Makikita ninyo ang nabili namin sa ilalim ng $10,000. 3, 2, 2, 1. Ayan na, isang 2,015 Tesla Model S na may siyam na 8,000 milya at naka silver wrap. Siyam na 8,000 milya 4, siyam, 10, 13 para dito. Para sa akin, panalo na kung $5 kada galon ang gasolina. Sige, lagyan natin ng hangin ng gulong. Habang ginagawa yan, tingnan mo ang kotse. Ay, nakalimutan ko palang susi. Naglakad ako ng malayo pero hindi ko pala nakuha ang susi. Sana nandito lang. Umandar kaya ang kotse? Gusto ko kung paano gumagana ang mga hawakan ng pinto nito. Ngayon, hindi naman talaga ito ang una kong Tesla dahil may Cybertruck kami. Pero magkaiba sila. Hindi pa talaga ako nagkaroon ng Tesla. Wala pang ganito dati. Sabay nating alamin paano ito gumagana. Hindi available ang paid charging kaya tingnan muna ang unpaid balance. Ibig sabihin, may utang pa kay Tesla. Bilang bagong may-ari, hindi ko pa pwedeng i-charge ang kotse. Maraming matututuhan dito at gusto ko rin itong ipakita kay Logan dahil alam kong matutuwa siya. Kaya natututo na tayo dahil sinasabi pa rin ng tire pressure na nasa 11 psi ito. Pero pag lumabas ako dito, mukhang halos puno na ng hangin ang gulong. Kaya hindi ito instant na tire pressure monitor gaya ng alam natin na meron sa kotse na ito o kahit sa kotse na ito. Electric tire pressure monitor ito na may ibang signal. Pag-aaralan ko kung paano ito gumagana at ipapaliwanag sa ibang video. Sigurado akong may ilan sa inyo na alam na ito, pero ako, hindi. At marami rin sa inyo ang hindi, kaya aalamin natin mamaya. Gusto ko rin ng wrap at maganda ang itsura. May kaunting sira ang pintura dito. Oo, headlight correction ulit para kay Logan. Tingnan natin paano ito patakbuhin. Mukhang hihilahin ko lang ito pababa. Nasa D na ako at nakadrive na. Sinasabi pa rin na unresponsive ang touchscreen at may utang pa raw kay Tesla ang isang tao. Kung may utang ang dating may-ari, ibig bang sabihin hindi ko mapapaloadan o matcha-charge ang kotse? Malalaman natin. Nasa 41 tayo. Tingnan natin nasaan na tayo. Status ng kotse, walang ruta o biyahe, 2 kotse lang. Ayoko niyan. Nasa 45% na ako, pero ilang milya kaya yon? Tingnan mo tong mga kotse, sobrang excited ko noon. Aston Martin DBX, isang Aston Martin Vantage, R8, Huracan, isa pang R8. Sobra excited ako para kay Logan na makita ang mga kotse na to. Nakakadismaya na hindi siya nakapasok. Oo, RSF. Yun ba yun? ISF pala. Gustong gusto ko talaga dito. Seryoso. Isa to sa mga dahilan ng paglipat ko dito. Ang astig ng car culture dito, kaya may mga natutunan din ako. Yung Cybertruck ko may parang card. Parang credit card ang laki. Yun ang susi ko. Ito naman ang susi ngayon. Para talaga siyang Model S na kasinlaki ng Hot Wheel. Ito ang susi. Pwede tayong pumunta sa Tesla dealership malapit dito at ipapakita ko kay Logan ang mga bagong Tesla. Katapat lang ng Lamborghini dealership ko. Gagawin din natin yon sa tabi ng Ferrari dealership tapos susubukan kong kumuha ng card. Napaitim ko rin pareho ang screens na aksidente. Sabi hawakan, kaya hinawakan ko. Gumana na. Sige, paid charging. Para na-reset ko yata, kaya gumagana na ulit. Ngayon, unavailable na lang ang paid charging. Tawagan natin siya at sabihing lumabas para masorpresa ko siya sa kotse niya na hindi naman talaga kanya. Uy, gusto mo bang lumabas sa harap? Doon ka sa front door, hindi sa pinasukan mo. Ginagawa ko na to sa kanya mula 6 na taon pa lang siya. Marunong siya mag-appreciate ng kotse, kaya tingin ko magugustuhan niya to. Nasaan na siya? Uy, ito ba ang inaasahan mo? Hindi talaga. Ano ba ang inaasahan mo? Hindi ko masabi sa'yo. Hindi yan Tesla. Astig ba o hindi? Astig siya. Sa tingin ko, astig siya. Model S yan. $80,000 yan, Brandon. Bago pa. Anong klaseng kotse ang nasa isip mo? Ano sa tingin mo ang magiging kotse? Siguro Mustang. Mustang. Karaniwan, yun ang inaasahan. Oo, hindi. Nakarap ang Tesla ko. Sa tingin ko, kakaiba to. $4 na ang gasolina kada galon na yon.
Hulaan mo kung magkano yon. 2. Magkano? 2. Daan o libo? 2. Libo, hulaan mo ulit, mas mababa. $1,500 Tesla Model S? Nakatsamba ako. Ulitin mo. Kita ko na mura mong nabili ang Tesla. Alam ko, yan din ang sinasabi ko. Pwede nating ibenta ang Wrangler ng 500. Pwede ka nang magmaneho ng Model S, nakabaliktaran ng Jeep Wrangler. Sige, sakay na at magmaneho ka. Hindi kasing ganda ang dating, ibang-iba ang vibe. Hindi ito Florida vibe, mas California vibe ito. So, wala ba itong normal na radyo? Dapat meron itong normal na radyo. Hindi ko naman kailangan ng Spotify para makinig ng musika, di ba? Meron ba bang ibang apps kung mag-swipe ka pa pakanan o paano? Oo, pero kailangan mo mag-sign in. Paano kung gusto ko makinig sa TIS 108 o iba? Mali pala ako. Ito ay isang P85D kung saan ang P ay performance mode at D ay all-wheel drive. Kaya ito ay higit pa sa $1,000. Nasa phone ko ang specs. Ang P85 ay nagsisimula sa humigit kumulang 85,000. Nagsisimula sa 100,000 ang dual motor na P85D. LD na nangangahulugang dual motor nagsisimula sa 105 hanggang 106,000. Sinasabi ba dito kung ano ang P85D? 85K WH na baterya na ang P85 ay nagsisimula sa 80,000. O ang 85 ay 85 kilowatts. Sige, yun lang pala, astig. Ano sinasabi nito? Parang X horsepower? 2,015 Tesla Motor SP, 85 rear-wheel drive, at ang P85D all-wheel drive o mataas na electric, mataas na luxury performance ng mga sasakyan. Nag-aalok sila ng hanggang 265 milya na range, kung saan ang P85D ay kayang mag-0 hanggang 60 sa loob ng 3.1 segundo. Wow, mas mabagal lang ng konti. 0.2 segundo kaysa sa e-ray ko. Talaga? Oo, e-ray. 0 hanggang 60, 2.9 segundo. 0 hanggang 60 sa P85D. 3.1 segundo. Wow. Binanggit ba ang horsepower? All-wheel drive ba o dual motor? P85V naraan 91 horsepower. Diyos ko. 687 libra ng torque. Bumili lang ba tayo ng kotse na may 700 horsepower sa halagang walang $1,500? Hindi mo ito pwedeng kunin. Gabe, 700 horsepower astig nun. Tignan natin agad kung ano matutunan natin dito. Pagkatapos, pupunta tayo sa Ferrari at Lamborghini dealership sa tapat ng kalsada. Di ko maalala kung automatic mamamatay ito pag lumayo ka. Parang ganoon Cybertruck ko. Mas gusto ko pa rin pearl white kaysa matte silver. Oo, gusto ko talaga ang pearl white at itim. Hindi ako masyado sa silver at alloy wheels. Siguro dapat itim ang pintura ng gulong. Isang bagay na dapat pag-isipan. Hindi naman para sa'yo, para sa akin naman talaga ito. Oo, masaya kitang makilala. Kakabili lang namin ng una naming Tesla, kaming dalawa. Sa Biron, may utang pa raw ang dating may-ari, kaya hindi ko mapakabitan ng kuryente. Oo, kaya naisip ko kung pwede akong kumuha ng card para kay Keith. Siyempre. At pagkatapos, may pwedeng mag-unlock nito? O ako na lang ba ang magli-link ng app ko sa kotse? Magagawa ko agad yon kung kaya nito. Kaya kong gawin yon. Mabibigyan kita ng susi at sobrang dali lang nun. Stick. Pero kailangan ko ng, ibibigay ko sa iyo ang farm. Siyempre. Sige, para sa pangunahing sistema ng modelo mo. Hindi magamit ni 200 at 20,000 at 15 ang keypad. Sige, kailangan ko ng tradisyonal na keypad. Sige. Hindi naman pala malaki ang problema. Akala ko bawal ko siyang i-charge, imaneho o irehistro. Sige, hindi rin pala masama. May nakita si Logan sa glove box. Inaayos namin ang kotse at malaki ang naitulong niya. Ano yan? Magkano ang presyo ng benta nito? May patakaran ba siya crowd dito? 12,000. Kailan? Noong Pebrero 2026, bakit ito naibenta at na-trade-in? May kwento ang kotse na to. Ang hirap ilipat sa pangalan ko. I-konekta sa sasakyan, pindutin ang icon ng sasakyan sa ibabang kaliwang sulok. Gusto ko sanang ipakita lahat ng astig na kotse sa auction, pero hindi ko nagawa. Bilang kapalit, titingin tayo ng ilang bagong Ferrari at isang Dodge Viper SRT10 na truck. Nagbebenta sila ng kung ano-ano dito. Porsche Taycan, may iba pang mga Porsche, mga Aston Martin GT3, wow! May dumarating na $500 na Tesla. Tesla! Mas maganda pa yan kaysa sa 8,500 na Explorer. Wala pang ang presyo. Kung kailangan mo pang malaman ang presyo, baka di mo afford. Wow! Ano to?
SF90 Stradale. Wow! Nakakatawa. Sa dami ng kotse dito, doon pa sa berdeng kotse, tumutok ang anak ko. Yung FD9 RX-7. Ulitin mo nga. Magkano siya tingin mo ang halaga ng mga kotse dito sa market? Dandang milyon? Sa tingin ko. Pangarap ko ang kotse na to noong high school. Pati ang pulang 1,990 tatlong Dodge Viper RT10. May isa pa, nakakatawa. Nasa Ferrari dealership kami para dito. Ang ganda talaga. Kaya lahat ng kotse na ito, pati na ang FD9 RX-7, gusto mo ring tingnan ang Dodge Viper RT10 pickup truck. At ano ang pangarap mong kotse? Malamang isang GT4 at pagkatapos ay Porsche GT3 RS. So yun ang sayo, oo, GT3 RS, GT4. Gusto mo ng GT4? O ano yun nandoon? Yung street race car na di madadrive. Pangit daw ang mga sakyan kasi tunay na race car sila. Diyos ko. Grabe, tignan mo yung kotse na yon. Astig. Makikita mo talaga ang pagkakaiba ng GT3 at ng GT3 RS. Astig. Grabe yon. May isa rin ganito sa auction na sinalihan ko kahapon. May 38,000 milya. Magkano kaya ang hinihingi nila dito? Parang wala silang nilagay na presyo. Pero sana nakabili ako ng isa sa 30,000 walang presyo. May 6-speed manual transmission at V10 engine mula Viper ang mga ito. Nakakatawa na ito pa ang pinapansin natin. Magkano kaya ito nabenta? Magkano kaya ito? Auction? Hindi nabenta kasi gusto nila presyo nasa 30. Kaya ako palang bilhin ang pulang Viper RT10 pickup truck. Hindi ko na maalala kung magkano ang halaga nila, kaya baka magastos ka ng sobra. May nagpalit ba para sa isang Ferrari? Oo, malamang ginawa nila. Tingnan mo sa website nila, tingnan mo kung magkano ang bentahan yan. Sa GT3 RS, gusto nila ng 4,000 at 11,000. Mas gusto mo ba yon o Ferrari? Siguro. Paano naman ang SF90 Ferrari Stradale? SF90 ngayon ko lang nakita yan. Sige, paano naman yung Viper truck? Hindi, ibig kong sabihin, magkano ang Viper truck? McLaren, 221,000. Grabe. Viper truck, 45,000. Pwede mo na makuha yon sa 45,000. Ilang milya na? 23,000. Ah, okay. Magandang alaman. Sa tingin ko, tama lang na hindi ko binili yung RT10 Viper o SRT10 Viper kahapon sa 5,000. Mas gusto ko sana kung nasa mababang 20 lang ang presyo. 40 para sa isang Ferrari, dapat mga 2 lang ako nun. Gusto kong marinig mag-accelerate ang Ferrari na ito. Ang ganda ng tunog. Isipin mo, galing pa yan sa isang SUV. Isasama ba niya sa test drive? Oo. Baka dahil lumaki ang salat kaya tuwang-tuwa ako nung nakuha ko itong $500 na Model S. Sobrang saya ako dahil mura na, 700 horsepower pa. Magandang deal, mabilis, kakaiba at astig. Magagamit ko ito bago ibenta. Wala akong reklamo. Pareho lang saya nung nakuha ko yung bilaw kong 360, pero mas gusto ko ito kasi hindi ako gumastos ng $60,000. Mahilig ako sa murang kotse. Mayroon tayong sira-sirang Tesla, kaya unti-unting bumababa ulit ang tire pressure. At alam ng kotse yon, syempre, kaya binawasan nito ang mga kakayahan niya. Kaya nabawasan ang acceleration at top speed. Maaaring bumalik ang performance sa susunod na biyahe. Pero alam ng kotse na mababa ang pressure kaya hindi ligtas mag-accelerate na mabilis sa 28 pounds astig. Matalino ang mga kotse dito. Nasa car wash na tayo. Sundan mo siya. Ako na dito. Ako na bahala dito. Magni-neutral muna tayo. Nasa kotse na ako. Paano ilagay sa neutral to? Hindi ko alam paano ilagay sa neutral. Hindi ko alam kung paano. Ang pagkakataon. Salamat, pasensya na. Grabe, mababasag ko yata ang makina. Salamat, pasensya na. Di ko alam gamitin ang Tesla. Kilala ko lahat dito dahil araw-araw akong nandito na may kotse. Gusto ko magtrabaho si Logan dito. Naka-on na naman ang wiper, kaya ibinaba ko ang bintana. Tinanong ko kung tumatanggap ng empleyado, sabi nila oo, part-time. Sabi ko ayos, kakalabing 6 lang niya. Sabi nila perfect, i-interviewin ko siya ngayon. Nagulat si Logan at ini-interview ngayon. Binabayaran ko siya sa tulong niya, pero kulang ito bilang trabaho. Kaya kailangan niya ng totoong trabaho. Sa tingin ko, nakuha ko na siya ng trabaho.
baka kasalanan ko rin. Pero 17% na lang tayo ngayon. Naka-on ang kotse habang naglalagay ako ng hangin sa gulong at habang nasa Tesla dealership. Hindi ko alam paano ito patayin. Pwede mo ba itong patayin kahit wala ako? Parang laptop na na-off ko. Paano mo pinapatay ang kotse? Automatikong nag-on at nag-off ito kapag lumalayo ka. Pero paano ko ito papatayin kung hindi ako lalayo? Wala namang power button dito. Hindi ko alam paano gawin. Ano yon? Paano ba kita papatayin pare? Sige, paubos na tayo. Nililinis ko ang Tesla habang si Logan ay nasa kanyang unang job interview. Proud akong ama. Gusto ko sana maging boss niya pero hindi pwede. Dapat makaroon na siya ng ibang boss para malaman ang totoong pakiramdam ng may boss. Mahalaga ito sa paghubog ng ugali. Hindi pwedeng sa tatay lang magtrabaho at sumahod. Kailangan ng totoong trabaho. Dapat mabigat ang trabaho at hindi rin kalakihan ng sahod. Dapat lahat ng tao maranasan yon. Nakakatulong yon sa paghubog ng ugali. Ang lupit nito, ang Tesla, hindi kotse. Isa itong computer. Buksan mo yung harap, buksan mo yung trunk. Oh, tingnan mo, pwede ko siyang isara gamit ang baton. Buksan mo. Ang weird, ang teknolohiya, ang lupit. At ito, 16 na taon na ang nakalipas. Sige, gusto ko talagang simulan ang mga kotse na malinis ang kalagayan. Kaya malinis ang base. Nilinis na ang loob, na vacuum na condition na ang leather, tapos na lahat. Malinis na rin lahat ng sinit-singit. Ito ang orihinal na kulay, parang graphite metallic gray. Malinis ang trunk at lahat ng singit. Kaya Logan, ito talaga ang orihinal na kulay. Ay wow, at yan ang wrap. Kita mo ang pagkakaiba. Oo, mas gusto ko yon. Pero parang yan talaga ang kulay ng Model S noon. Lahat ng nakita ko nung 2015 ganyan ang kulay. Kaya malinis ang kotse. Dati, madumi ang mga gulong. Pero ngayon, malinis na at maganda na. Gagawin din natin ang headlight correction tulad ng dati. Pero hindi ko na ipapakita sa video. Ipapakita ko na lang ang resulta pagkatapos. Tapos, kung sabay ang nagsasara o kailangan mo pang isara, itulak mo. Itulak mo nga ikaw mismo. Ayan, ganyan. Sige, kailangan pala nating gawin mismo. Sisimulan na nating i-check ang preno at gulong ng electric kotse. Ano pa nga ba ang chain check sa electric car? Gulong at preno lang naman. Ewan ko. Gumagana naman ang AC at mga bintana. Balik na tayo sa shop ko. Si Logan ang gagawa ng headlight correction. Sa asawa ko itong Escalade. Nagka-flat na naman siya sa bagong gulong, nakakapalit lang. Kung napanood mo yung 3 nakaraang video, eto yon. Lalagyan natin ng plug. Si Nacho ay nagtatrabaho sa ating $600 na Jaguar Nacho, pakisend ng mga litrato bago ito ayusin. Tingnan mo kung gaano siya pinagpapawisan. Todo kayod talaga. Todo kayod si Nacho sa sasakyan na ito. I-upload ko mga litrato bago ayusin dahil ganito na siya ngayon. Buong araw niya itong ginawa. Nacho, ayoko magsalita para sa'yo. Gaano kalala ang sasakyan? Sobrang sama, parang punong-puno talaga ng basura ang buong sasakyan, lalo na sa likod. Nasa ilalim ng upuan, pati na rin sa mga upuan mismo. May mga bote at bote ng basura doon. At saka, dito sa loob, hindi ko alam kung anong laman nito, pero may parang brown na tubig na nakakalat lang sa ilalim. At sobrang baho talaga, napaduwal talaga ako. Sobrang naduduwal ako. Nandyan pa ang original na manual ng may-ari. Tingnan mo lahat ng libro. Ang astig nun. Alam ko, grabe pagod mo dito at sa ekspedisyon. At alam mo kung paano mo tinanggal lahat ng balot na yon? Pakiramdam ko ang galing mo na doon. Halika, tingnan mo to. Bumili ako ng Tesla Model S. Buong kotse, balot. Bukas, papatanggal ko sa'yo lahat yon. Ay grabe, joke lang. Hahayaan na lang natin kung paano siya ngayon. Sasabihin ko sana, Ay, hindi, mananatiling matte silver ito, kaya tatapalan ko itong gulong na to. At sa tingin ko, kailangan kong tapalan yung isa pang gulong, kaya ituloy nyo lang at ako naman ay magpapatuloy dito, ayusin ko lang ito. Sige, kaya ang Sienna ay may 250,000 milya na. Nakuha namin ito kapalit ng Honda Element. Maayos pa ang takbo nito at malamig ang aircon. Kaya hindi ko magawang ipatapon ito dahil siguradong may makakagamit pa nito. At syempre, si Nacho Ignacio ay talagang ang galing sa pagde-detail. Oo, pero saan ba nanggagaling yon? Nagbubula ba? Oo. Tingnan mo kung makikita mo kung saan nanggagaling yon. Spring nozzle, naririnig ko. Nasa baba pala, may tubig at sumisitsit. Tandaan mo lang, aayusin natin yan pagkatapos mo sa headlights. Ang ganda ng kotse. Tapos na ang headlights, ang ganda ng itsura. Nahanap na natin ang may sala, mukhang malaking torque screw. Tatanggalin natin ito at tatapalan. Nahanap na natin ang torque screw na medyo mabigat at nung tinanggal, may malaking butas. Mas madali ito kaysa kahapon. Ginagamit ko ito para paluwagin at linisin ang butas. Ngayon, gagamit tayo ng plug.
Pisilin mo lang ang dulo ng plug na ito at hilahin mo papasok dito, tapos hilahin mo hanggang sa pantay na hati, kalahati sa bawat panig. Ayos! Ngayon, ipasok mo na yan sa butas ng gulong. Paikutin mo, diretso lang ang ipasok mo. Ayan, itulak mo hanggang kalahati ay nasa loob at kalahati ay nasa labas ng gulong. Tuloy lang, ito ang pinakamahirap na bahagi. Pag nasa kalahati na, hilahin mo palabas. 1 oras ang lumipas. Talo na talaga ako. Natalo ako na computer na kotse ko. Kailangan ko itong ipahatak sa Tesla dealership dahil computer na kotse ito. Kung ordinaryong kotse lang, pwede ko sanang dalhin sa malapit na mekaniko. Dahil electric ang kotse, kailangan ko pang umarkila ng tow truck para dalhin ito sa Tesla dealer na 45 minuto patimog na fully booked ng 3 linggo para sa serbisyo. Kaya kailangan ko magbayad ng tao para ihatak ito sa lugar na halos 1 oras ang layo at maghintay ng 3 linggo dahil puno sila. Ayon. Ngayon, pabalik na ito sa Tesla dealership na mga 33 milya mula rito.